Isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome sa ating virtual na klase. Ngayon ay bago natin simulan ang ating formal na klase ay inaanyayahan ko muna kayo na yumuko upang damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa mga biyayang palaging ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa paggabay, salamat sa pagturo, salamat sa mga handog na kaalaman ninyo sa amin. Palagi yan, Panginoon Diyos. Naway mas lalong gabayan niyo kami sa araw-araw na aming mga ginagawa. Naway bigyan niyo kami ng lakas, bigyan niyo kami ng tiwala sa sarili at hindi niyo kami pababayaan. This we ask through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, class, good morning. Isang maligaya at maaliwalas na umaga sa ating lahat. Nandito na naman tayo upang simulan ang ating araw sa panibagong paksa. Once again, I am Adrian Quijano, ang inyong tagapagturo ngayong araw na ito. At alam ko na kahit virtual lang tayo ngayon, excited kayo dahil may bago na naman kayong malalaman or matututunan. Tama ba? Tama. Isa namang reaction dyan. At para sa araw na ito ay marami tayong gagawin dahil isang makabuluhan naman ang ating tatalakayin. Ito ay tungkol sa panitikan. But before anything else, I'd like to call or have an attendance check muna bago natin simulan ng ating formal na klase. Sino ba ang lumiban at sino ang nandito? Sige nga, nakita ko naman dito na walang lumiban. Lahat tayo ay nandito and that deserves a round of applause. Salamat guys. Salamat class. Salamat class at patuloy pa rin kayong uma-attend sa ating klase. At para sa ating virtual na klase ngayon ay magkakaroon tayo ng mga games. But before that, akin munang isasalaysay sa inyo kung ano ba ang ating mga layunin sa araw na ito. So, sa pamamagitan ng akdang panitikan, ang mga mag-aaral sa ikawalong baitang ay inaasahang A. Makinig ng mabuti, nasusuri ang pagkakabuo ng alamat batay sa mga elemento nito. Pangalawa, na ibibigay ang kahulugan ng matalinhagang pahayag sa alamat. At ang pangatlong layunin ay nakasusulat ng sariling alamat tungkol sa mga bagay na maaring ihambing sa sarili. So later on, these three guys ay inyong matatamasa at inyong gagawin. Dahil pag magkakaroon tayo ng bagong paksa ay kailangan talagang ating i-hit ang ating mga layunin. Okay ba? Approve ba? Approve. Alright. So upang buksan at simulan ng ating formal na klase ay may ipapakita ako sa inyong larawan. Ang larawan na ito ay taran! Yan. Ano ang nakikita nyo? Okay. Nagpapahiwatig ito ng isang pamilya at sila ay nagyayakapan. Alright, nagyayakapan. Sweet kay sila tan-aon class. So, ano nga ba ang nais na ipahiwatig sa larawan? Tumpak. So, ang nais ipahiwatig ng larawan ayon kay Lourdes, ang pagmamahal sa magulang, ang pag-aaruga sa mga magulang daw sa kanyang mga anak at ang hindi ito pagpapabaya or hindi niya pinababayaan niyang ang kanyang mga anak. Alright. So, sino nga ba dito sa inyo, class, ang lubos na nagmamahal sa inyong mga magulang? Alright. O, ang lahat ay nagtataas ng kanilang kamay. Tama naman, 'di ba? Sino bang hindi nagmamahal sa magulang? 'Di ba? Sino bang hindi mahal ang kanyang mama at papa? 'Di ba? Wala. Kahit ako, mahal ko. So, kasali ako sa mag-raise ng hand.
So, ngayon, paano nyo ipinapahiwatig or ipinaparating or ipinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong mga magulang? Basing lang sa picture, kay sila kay ipinapakita nila ang ilang pagmamahal through pagyayakapan. Sa akin naman ay words of affirmation like ang pagtahod pod, pagrespeto, that is one of the factors nga you show that you love your parents and your family. Alright, so ikaw bilang isang anak, karapat-dapat ba na suklian natin ang sakripisyong ginagawa na ating mga magulang? Tama, dapat lang. Or it depends, no, kasi nga hindi naman natin obligasyon na suklian sila dahil nga anak tayo or anak nyo or anak kanila or anak kanila, pero bilang isang anak, yun ay naging culture na natin na somewhat paglaki natin ay suklian naman natin ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga magulang. Hindi lamang sa pagbigay ng mga salapi, kundi pagbibigay din ng mga kailangan nila or aruga na kailangan din nila. Kasi nga, ang ating mga magulang ay tumatanda rin paglipas ng panahon. So, the way nga you can give back to them is loving them unconditionally and taking care of them. Yan, maraming aspeto guys upang makasukli ka sa mga sakripisyong ginawa ng inyong mga magulang. Tama. Tapos, ngayon ay na-i-unlock ninyo or na-i-unlock na ninyo ang larawan na ating ipinahiwatig kanina. So, yon ay tungkol sa may nagsabi kanina. Alright, yung pagmamahal sa magulang. Tama, tumpak. So ngayon ay kabilang sa ating panitikan na tatalakayin mamaya ay meron siyang mga words or mga salita na hindi pamilyar sa atin, ngunit ito ay mga kasing kahulugan sa mga parati na natin ginagamit sa parang araw-araw na pagsasalita. So, as you can see sa ating next slide, ay pinamagatan ko na itong hulaan mo. So, may dalawang salita tayo na huhulaan na kung ano nga ba ang magkasing kahulugan sa mga salitang ito. So, first na salita ay ang daraga. So, we have here 3 patlang or tatlong patlang. So, patlang AG, patlang N, patlang A. So, para sa inyo, class, ano nga ba ang kasing kahulugan ng daraga? Alright, tumpak! Ang kasing kahulugan ng daraga or synonym ng daraga ay maganda. Alright, maganda. Sinong maganda dito? Siyempre tayong lahat. Next word is tanyag. So, tanyag. I know that you are also familiar with this word, no? Kay tanyag or tanyag akong tao or tanyag ang pangalan ni Dr. Rizal. Kasi nga, siya ang ating pambansang bayani. Alright, ano nga ba ang tanyag? Ito ay tama, ito ay sikat. Sikat ang ibig sabihin or ibig na magkasing kahulugan ng salitang tanyag. Alright, so katulad ng ating tatalakayin ngayon na alamat, ang alamat na ito ay nagpapahiwatig din ng pagmamahal sa ating mga magulang. So, ang alamat na ito ay tumatalakay o nakafocus sa pagmamahal sa kanyang magulang. So, ano kaya sa palagay nyo ang pamagat ng alamat na ito? Siyempre, hindi ko ito ibibigay sa inyo ng very basic lang na agad-agad na
alam nyo, dapat may pag-games na naman tayo. So, huhulaan nyo kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga titik sa nakapaskil or nasa ating PPT slide ngayon. Alright, in 1, 2, 3, go! Alright, yan. Kung nakikita nyo, class, hindi natin mababasa, diba? So, ang challenge natin ngayon ay dapat na malaman nyo kung ano nga ba ang naisipahiwatig sa mga salitang nandito. Alright, so tatawagin natin si Ginoong Ronel. Ano nga ba ang wild guess mo sa ating alamat na papaksain or tatalakayin ngayong araw na ito? Alright, okay? Alamat ng Nice guess. But, malapit ka na, Ginoo. Pero, hindi yan ang tatalakayin natin. Next, Miss Gladys. Tumpak! Alamat ng Bulkang Mayon. Yan ang ating focus or tatalakayin sa araw na ito. Ang Bulkang Mayon, guys, kung hindi nyo na itatanong, ay nakapokus talaga siya. Hindi lang sa pag-iibigan nila sa dalawang karakter, kundi ang pagmamahal din ng karakter sa kanyang mga magulang. Wagas ang pagmamahal niya sa kanyang magulang. At later on ay makikita nyo or masasaksihan nyo kung gaano nga ba kamahal ng karakter na ito ang kanyang magulang. So, ngayon na alam nyo na kung ano ang ating tatalakayin na alamat na yon, ano kaya sa palagay nyo kung bakit pinamagatan itong bulkang or alamat ng Bulkang Mayon? Alright, so according sa kanya, no, na pinamagatan daw itong alamat ng Bulkang Mayon dahil nakafocus ito kung bakit nga ba nagkaroon ng Bulkang Mayon ng ating bansa. Tama. Ano pa? Alright, ayon din sa kanya, pinamagatan itong alamat ng Bulkang Mayon dahil ang word daw na Mayon ay dito daw nanggaling sa alamat na ito. Kung bakit ito binansagang Mayon, hindi ba yon, hindi mo yon. Joke lang, class. So, tama naman, dito daw nagsimula kung bakit nagkaroon tayo ng Bulkang Mayon sa bansa natin. Alright, malalaman natin maya-maya sa ating pagtatalakay. So, next is ano sa palagay nyo, guys, ang mayroon sa Bulkang Mayon? Tama. Siya ay binunsagan na perfect cone. So, ayon sa kanya, ang Bulkang Mayon daw ay mayroong, syempre, vulkan siya, so may mga lava daw, mga magma, at may crater daw sa ibabaw. Ano pa? Marami. Sa Bulkang Mayon, mayroong mga trees, mga hayop na kayang manirahan doon. At sa Bulkang Mayon, mayroon ding, mayroong makabuluhang istorya. Yan ang ating tatalakayin maya-maya. Ang Bulkang Mayon ay mayroong makabuluhang istorya ng nakakapag papabukas ng bukal ng ating damdamin. Alright. So, bakit Mayon ang naging pangalan ng bulkang ito at saan ito na matatagpuan? Bakit Mayon? Okay, according sa kanya daw, bakit Mayon? Dahil daw meron itong perfect na cone shape sa crater niya sa ibabaw. Dahil daw dito ay binansagan itong Bulkang Mayon. Alright. At saan ito matatagpuan? Sa? Tama.
doon sa Albay. Alright, so ngayon ay hindi na natin patatagalin pa at atin nang tatalakayin ang alamat ng Bulkang Mayon. At ito ay sa pamamagitan ng video clip. Kinuha ko lang ito guys sa YouTube. So, if maglalag tayo ngayon ay pwede nyo balikan sa pag watch maya or may mga free time kayo. But here it is. Ito ang Bulkang Mayon. Before I'll play guys, before natin simulan ang panunood sa alamat na ito ay bigyan ko muna kayo ng hint or instruction. Kasi sa ating panonood ngayon, hindi lang tayo nanonood na wala tayong ginagawa, kundi magtatawag ako ng mga estudyante upang sagutin ang ating mga katanungan. Ang mga katanungan ito ay batay lamang sa inyong pinanood. So don't you worry kasi ang mga katanungan ng aking ibabato sa inyo ay galing lang sa alamat ng ating pinanood. So para masagutan nyo ito ay dapat suggest na mag-take note kayo or makinig ng mabuti dahil ang aking mga katanungan ay mga importanteng detalye na makikita natin sa Bulkang Mayon. So, if wala kang ginagawa, nanonood ka lang, that's okay. As long as matalas ang iyong isipan at sa iyong pagmemorial, lalo na sa mga pangalan. Pag hindi, I suggest na take note ka, kumuha ka na inyong ballpen at papel upang simulan na ang inyong pagsusulat. Alright, are you ready? Yes, I bet you are all ready. So now, here is the alamat ng Bulkang Mayon. Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, may isang alamat na nagmula sa kaharian ng Albay. Dito matatagpuan ang makapangyarihang pinuno na si Raha Makusog. Siya ay may anak na dalaga na ang palayaw ay Daragang Magayon, na ang ibig sabihin ay magandang dalaga. Umabot sa malalayong pook ang pagkakakilala sa kagandahan ng prinsesa. Kaya marami ang mga tanyag ng Ginoo na nais na mag-alay sa kanya ng pagmamahal, na dumarayo pa sa malalayong pook, masilayan lang ang ganda ng prinsesa. Isa sa mga nabighani ni Daragang Magayon ay ang anak ng isang raha na ang pangalan ay Pagtuga. Tumayo pa sa malalayong pook ang Ginoo na ang handog ay mahalagang kayamanang ginto. Ito ay tinanggihan ng dalaga sa rason na hindi lang ito ang kanyang hinahanap sa isang Ginoo. Sa kabila ng pagtanggi ng dalaga, buo pa rin ang loob ni Pagtuga at ipinagyabang mapapa sa kanya rin ng dalaga. Sa kabilang dako ng karagatan, ay nabalitaan ng Ginoong si Alabaab, anak ng isang lakan. Magalang, matipuno, at may butihing intensyon si Alabaab na dumayo pa papuntang Bicol para lamang hanapin si Daragang Magayon. Nagmasid si Alabaab sa lugar kung saan may nagsabing madalas napaparoon si Daragang Magayon. Sa ilog raw na ito ang paboritong puntahan ng dalaga. Nagkataon sa kanyang paghahanap ay may nakita siyang babaeng nahulog sa ilog. Dali-dali siyang tumalon sa malalim na ilog para sagipin ang nalulunod. Sa kalaliman ng tubig ay
dibdib nito ang nalulunod at di akalain na ang naligtas niya ay si Daragang Magayon. Sino ka? Hindi kita kilala. Lubos ang saya ni Alabaab nang masilayan niya ang dalaga. Daragang Magayon, ako si Alabaab. Naglakbay mula sa malayong lugar upang makita ka. Sinuotan niya ito ng kumot at binigyan ng bulaklak. Simula noon ay muling sinadyang dalawin ni Alabaab si Daragang Magayon. Tuluyang nagkakilala at nagdesisyong mag-isang dibdib. Ngunit may inaalala si Daragang Magayon. Kailangan itong malaman ng kanyang ama. Sinabi naman ni Alabaab na huwag siyang mag-alala at hihingi siya ng basbas mula sa kanya. Ngunit sa pagbalik ng dalawa ay nakaabang si Pagtuga. Ibinalita niya na ayon sa kanyang mga espiya ay nasubaybayan nila ang dalawa. Binihag ni Pagtuga ang amang si Raha Makusog at sinabing pakakawalan niya lamang ito kung mapapa sa kanya ang dalaga. Pumayag ang dalaga upang maligtas ang ama. Makalipas ang ilang araw, sa seremonya ng dalawa, ay dumating si Alabaab upang iligtas si Daragang Magayon sa kamay ni Pagtuga. Hinamon niya ito ng espadahan. Dito nagtuos ang dalawa para kay Daragang Magayon. Sa pagkakataong ito, ay nagkapalitan ng angking galing sina Pagtuga at Alabaab. Sumali sa laban ang kanyang mga tauhan at ang tatlo ay natapos sa oras na yun. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng malakas na lindol at pagkulog. Unti-unting tumubo ang isang napakataas na umbok ng lupa na kung saan inilatag ang labi ni Alabaab at Daragang Magayon. Ito ay bumuga ng maraming lava sa loob ng mahabang panahon at bumuo ng malaking bulkan sa lalawigan. Dito matatagpuan sa Albay ang isang napakaganda at napakalaking tanawin na tinatawag na Bulkang Mayon. At sa tuwing ito ay bumubuga ng lava at mataas na usok, tila makikita ang dalawang magkasintahan na si Alabaab at Daragang Magayon na nakahulma sa usok ng bulkan na magkayakap. Isang paalala ng pagmamahalan ng dalawa na sa haba ng panahon ay nagpapatunay ng kanilang pagmamahalan. Ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa lalawigan ng Legazpi, Albay. Tinatawag ito na Bulkang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang bulkan na nanggaling umano sa alamat ng rehiyon ang prinsesa na nangangalang Daragang Magayon. Sikat ito sa hugis nitong cone shape at dinarayo ito ng karamihang turista sa angking ganda at nakakalulang laki nito. Ngunit delikado pa rin dahil isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas at patuloy ang pagbuga ng abo at lava paminsan-minsan.
At ngayon ay dahil natapos na natin na mapanood ang alamat ng Bulkang Mayon, ay sinisigurado ko na talagang matatapos ang ating klase sa isang Q&A portion with a twist. At dahil tayo ay nasa virtual na klase ngayon, ay magtatawag ako sa pamamagitan ng isang ruleta. Alright, ready na ba ang lahat? Naway ready na ang lahat, handa na kayong lahat, dahil sinabi ko nga kanina na dapat ay makinig kayong mabuti at manood ng mabuti sapagkat magkakaroon tayo ng isang oral recitation. Alright, so before anything else, I would like to ask if kumusta ang inyong panunood? Okay lang ba? Okay lang, di ba? Dahil nga ang alamat ng Bulkang Mayon ay nakakapagpasaya ng ating damdamin at nalalaman natin kung ano ba ang nangyari noon sa Bulkang Mayon at bakit ito naging Bulkang Mayon, di ba? So alright, magtatawag na ako ng estudyante upang sagutan ang ating mga katanungan o ang aking katanungan ngayon. Sige, para sa aking unang katanungan, sino-sino ang mga karakter na nakita natin sa alamat na pinapanood kanina? Tama. So ang pangunahing karakter na nakita natin sa alamat ng Bulkang Mayon ay sina Daragang Magayon, Alapaap, Pagtuga at si Raha Makusog. So now, sino ang pangalan or ano ang pangalan ng kanilang pinuno at sino naman ang anak nito? So tama, ang anak or ang pangalan ng pinuno ay si Raha Makusog. Tama, at ang kanyang anak naman ay si Daragang Magayon. At sino naman ang or saan naganap ang buong kwento? Saan naganap ito? Naganap ito sa tama, Christine. Naganap ito sa isang bayan sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay dito sa bansang Pilipinas. Ano naman ang ninais ni Rahang Makusog para sa kanyang anak? Ano ang ninanais ng kanyang ama para sa kanyang anak ni Sino? Si Daragang Magayon. Ano ang ninanais ng kanyang ama? Ninais ng kanyang ama na makapag-asawa ito ng isang marangal at makapangyarihang tao. Diba? Nagkaroon ng siklaban, digmaan. Ano ang nangyari sa digmaan at saan ito nahantong? Okay? Base lang sa inyong mga na remember, na alala. So sa digmaan, class, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga taga-suporta ni Pagtuga at Alapaap. At sa huli ay namatay si Daragang Magayon sa labanan. Si Daragang Magayon yung namatay. At nagdulot ito na matinding kalungkutan at pagwasak. So pagkatapos ng siklaban, ano naman ay tumubo sa lugar na iyon. Sorry class for that. So diba, naglaban-laban sila dahil nga sa pag-ibig, mahal nila both si Daragang Magayon. So ending kay si Daragang Magayon ay namatay. So pagkamatay ni Daragang Magayon, naunsa man ang lugar at ano ang tumubo sa lugar? So pagkatapos ng siklaban, dumaan ang maraming araw, buwan at taon, may isang tumubong bulkan. At ito ay naging simbolo ng kanilang pag-ibig at sakripisyo.
ang bulkang Mayon ay naging simbolo ng pagmamahalan, kagandahan at lungkot ng kanilang kwento, 'di ba? According sa video dahil sa pagmamahal ay naging ganap itong isang bulkang Mayon. So, before sa digmaan guys, nagkita si Daragang Magayon at si Alapaap dahil si Alapaap ay tinulungan niya si Daragang Magayon na hindi malunod sa tubig. Okay. Alright. So that is our Q&A portion and that concludes our class for today. Sana ay may natutunan kayo at sana ay dalhin nyo ito pagka labas ng ating klase. Thank you sa lahat. Salamat sa pakikinig at pagdalo ng ating klase ngayon. Nawa ay masaya kayo ngayong araw na ito at salamat sa lahat. Magkita-kita tayo bukas para sa ating bagong paksa na naman. Panibagong araw, panibagong paksa. But before we end our class, ay gusto kong bigyan kayo ng isang takdang aralin. Alright? Ito ay very simple lamang. Kayo ay maghahanap or pwede mag-print din plus ng isang larawan na kayo ay magkasama sa inyong mga magulang. Pwede nyo itong lagyan ng maikling description at ilagay ito sa isang bond paper. Inaasahan ko ang lahat na magbasa bukas sa ating klase. Alright? So, salamat sa iyong pagdalo guys. Salamat sa inyong lahat. Alright? At paalam!